Kamusta na mga kameds? May ire-repair nga pala akong isang cellphone ngayon na Oppo F3. So ang issue nito nagpapatay sindi, nag-auto reboot. So ganyan ang kadalasang issue ngayon ng mga Android phone. So pag gantong mga sira ng cellphone, nagpapatay sindi, hindi siya nagagamit ng maayos. Halimbawa may tinatawagan ka, bigla na lang mamamatay. Tapos halimbawa nanonood ka ng YouTube, bigla na lang siya mamamatay. Tapos pag nakasaksak lang yung cellphone cord na pan-charge, saka lang siya gumagana. Pero pag hindi nakasaksak, namamatay siya. So common issue na ito ngayon sa mga Android phone. Kaya i-repair ko na muna kung ano talaga ang sira nito, pero alam naman na ng iba kung anong sira talaga nitong gantong issue. So yan, binabaklas ko muna yung tape ng battery. So daan-daan lang pagangat yan, sa may gilid may mga tape yan. Tapos yung kulay green na tape na nakakabit, hihilain lang natin yun na paangat para matanggal yung battery, kasi nandiyan yung issue niya, kaya nag-auto reboot yung cellphone na to. So kailangan tanggalin muna natin yung battery. So hinila ko lang siya. So ayan, pag medyo na bend, ipapantay lang natin. So ginamitan ko rin pala siya ng cutter para matanggal yung plastic cover doon sa may battery module, para makita natin yung fusible resistor. Yun ang tatanggalin natin, yung fusible resistor dyan sa may battery. So yun na nagiging sanhi kaya nagpapatay sindi tong cellphone na to, hindi siya magamit ng maayos. So yun, nakita ko na yung suspect natin. So tatanggalin ko muna siya. Gagamitan ko ng panghinang, tapos nilagyan ko ng onting lead. So magkabilaan ko lang siyang iniinitan para matanggal yung fuse. So ayan, natanggal na natin yung fuse. Ang gagawin ko naman, lalagyan ko ng lead, pagdidikitin ko yung magkabilang dulo para magkaroon siya ng connection. So ganun lang ang gagawin niya, napaka simple lang. Kasi babalik ko na rin yung plastic cover niya para maiwasan din yung ground. So dinagdagan ko na rin siya ng masking tape para dagdag protection, para maiwasan din yung magkaroon ng ground. So ibabalik ko na rin yung battery, tapos yung connector ng battery. Kasi i-open ko muna yung cellphone, check ko muna kung okay na ba, kung tuloy-tuloy na ba siya na nag-open, hindi na namamatay. So okay, nag-open naman na yung cellphone, hindi na siya nagpapatay sindi. So testing muna natin. So yun lang talaga pinaka-issue niya, yung fuse na yun. Pwede rin naman siyang palitan, pero mas maganda yung ganun lang, ipag-short lang natin yung magkabilang dulo. Ginamitan ko lang siya ng lead. Pwede rin naman jumper wire ilagay doon, depende na lang sa nagre-repair kung paano ang diskarte. So yan, ibabalik ko na yung cover ng connector ng battery tsaka yung sa LCD. Tapos yung mga tornilyo, ibabalik ko na rin isa-isa, para kung ano yung tinanggal mo, yun din ang ibabalik mo, para wala rin magkulang. Tapos sunod naman yung back cover ng cellphone, i-align lang natin siya doon sa may bandang taas. Doon una nating ilalapat, tapos ididin lang bawat gilid paikot para pumantay yung back cover ng cellphone. So ibabalik ko na rin yung SIM card tray tsaka yung SIM card nya. So ito nga pala yung salarin, kaya nagpapatay sindi, auto reboot yung cellphone. Yan yung fuse.